Good afternoon everyone. Eto, marami na namang snow dito sa Canada. So i-vlog natin itong aking pag-uwi from work. So narito tayo sa Mississauga. Pupunta tayo ng aking bahay. Mga 60 kilometers yon. So from here around, I don't know how long it's gonna take. Maybe isang oras at kalahati or more, dahil mabagal tayo ngayon. Mag-highway tayo 403 to 402 QEW. Ayan. Mag-maybis muna tayo bago tayo makapasok ng 403. So ganyan lagi dito sa Canada kapag may snow, medyo mabagal ang daloy ng trapiko kasi nag-iingat yung bawat driver dito. Katulad ngayon, hindi naman masyadong malakas ang snow, tamtaman lang, parang flurries lang ang dating. Ang problema, medyo madulas ang kalsada pag hindi nalalagyan ng asin. So ngayon may nalagyan na naman ng asin yung ating kalsada kasi nagsimula ito ng tanghali. So okay lang ngayon. Medyo mabagal itong aking sinusundan truck, so overtake tayo dito. Okay lang naman ang daloy ng trapiko, hindi masyadong mabagal. Kaya lang pagdating natin sa highway, yun ang problema, medyo mabagal na doon. So itong video ito i-upload ko to sa aking Facebook at saka sa aking YouTube, sa aking YouTube channel. Kasi may YouTube channel ako, mga 340 na yung aking video doon. It's all about travel, entertainment. Lahat ng pinupuntahan namin lugar sa ibang bansa, usually binibidyo ko yun, tapos ina-upload ko sa aking YouTube channel. May kita naman kahit pa paano. Sabi nga ng iba, maigi sa wala, kaso minsan wala tayo dito, pwede naman dahil clear. May truck na naman. Yun ang problema dito pag may truck, hindi mo kita yung nasa unahan.
So malapit na tayo sa highway, siguro mga 1 kilometro na lang ang layo. At patuloy pa rin ang pag-i-snow dito. I think hanggang hating gabi ang pag-i-snow ganyan. Ganyan kasi matagal, pag parang ambon ba, so matagal. Sigurado ang pagdating ko dun sa bahay namin, mag-sociable ako ng snow. So i-cover din natin yan kung maraming tayong papalahin. Kung wala naman, so okay lang. Siguro magko-cover lang ako ng mga 5 kilometers sa highway. Tapos diretso na doon after ng pagdating ko doon sa malapit sa amin, tutuloy ko yung pagbe-video. Kasi matagal, alam ko talaga kahit yung normal day namin, inabot ako ng 1 oras sa traffic. So lalo na nga sigurado ngayon. So ayaw ko namang maubos itong aking battery. Mahirap magpalit pag nasa highway eh. Dito niya yan, alam ng sikip, papasok pa dito. Kaya nagkakaroon ng polisyon. Ayun, naputputun tuloy siya. Talaga namang ang galing ng driver na yun. Pumasok sa second lane eh. Ayun. Kaya pagka ganitong may snow eh, ingat tayo sa pagdadrive. Kasi mahirap maabala. Kung makagalos ka at magalusan ka, tatawag ka ng pulis para i-report. Bagay pagka naman walang body harm, sasabihin lang ng pulis, i-report nyo lang sa inyong insurance, okay na yon. Wala namang nasaktan dito eh. So, kailangan pagka ikaw ay nabangga, kukunin mo yung lisensya ng kabila tsaka mga plate number. Yun ang re-report mo sa insurance mo. Pag naman ikaw nakabangga, ikaw naman re-report. Kaya tumataas ang insurance dito sa Canada eh, dahil sa mga collision. Yung sasakyan ko, may problema na naman sa engine. Kanina tinigil ako dahil dun sa, I think yung spark plug, mahina daw ang kuryente. Kapapalit ko lang nung 6 months ago eh. O yan, tingnan nyo, enter na tayo sa 403 puntang Hamilton. Pagka walang snow, mabilis ang takbuhan dito ngayon eh. Pag nadulas ka, diretso ka sa kanan. Wala man lang dito harang sa pag ikay nadulas, diretso ka dun sa kabilang kalye, babanggain ka pa. Ay nako, madilim na. Sabi ko, konti lang ang cover ko dito sa highway eh. Yun lang ating konting entrance. Ay. Ito na. Medyo mabagal pa nga dito. Sinundan kasi natin yung truck.
Punta natin dito sa tulay. So titigil ko muna. Kasi nakaka 10 kilometers na tayo pagdating natin doon. Sana huwag akong itirik. Kasi pag tinirik tayo, mahirap. Kailangan ko na siguro ng bagong sasakyan. 2015 na kasi itong sasakyan namin ba eh. So 2015, 2023, ilan na yun? 8 years na. ...303 kilometers na yung natatakbo nitong van ko. Kasi malayo yung takbuhin ko everyday. Naabot ng 120 kilometers per day. So sa loob ng isang linggo, ay nako, kayo na mag-compute. Ganun kadami yung na-travel ko sa loob ng isang linggo. Halos 600,000 na. O 600 kilometers per, not 1,000. More than pala, 500 plus 600. Pero pa yung mga extra. So more than 600 pala every week. Pupunta ka pang mamimili, punta ka sa church. So extra pa yun. Ito na, malapit na tayo dito sa may tulay. Pagbaba ng tulay, dalawa kasi yung tulay dito, isang yung malaki dun sa may Burlington papuntang Hamilton, papuntang Niagara. Ito naman maliit lang ito, parang overpass lang ito. Yung tulay dun sa may Burlington, yun talaga yung tulay na lalampas ka ng malaking ilog. Ito naman na ito. Kung kailan sikip saka sumisingit, tapos peprenoan ako. Sama ng panahon. Masama ang panahon kasi ubuin ka, sisipunin ka, so kailangan mo ng candy. At kumain ka naman ng candy, sira ang ngipin mo. Ito na, natatanaw ko na yung sinasabi kong Pinoy sa inyo. Parang overpass.
Kasi yung baba nun highway din eh. So kaya nilagyan ng tulay. Okay lang mabagal tayo basta makarating tayo dun sa bahay. Kasi pag hindi tayo nakarating, ibig sabihin may problema tayo. Puro 3 nito, mga another 3 kilometers pasok na naman tayo sa ibang highway. Yun ang QEW highway, Queen Elizabeth. So pagpasok, yun ang pinakamahirap doon. Doon ang talagang traffic. Kasi maraming sasakyan doon dumadaan, mostly galing Toronto. Pinagalaw yung truck na yun. Takot. So naririto pa rin tayo dito sa Mississauga City. Mag-exit natin nito Oakville na yun, ibang city naman. Pasok tayo sa kaliwa. Yun yung kabilang kalye, traffic na traffic. Yun ang galing QEW yung mga yan. So east and west parehong traffic yan pagka ganitong hapon. Yung west papuntang Niagara Falls, yun namang east papuntang Toronto. Mahirap dito pag nasa passing lane ka, kailangan bibilisan mo kasi bubuntutan kang mabibilis na sasakyan. Kahit madulas, wala silang pakialam. Dahil exit tayo, kailangan nasa kaliwa ako. Kaya ako namang exit nang ako'y nasa kanan eh. Ayan. So exit na tayo ng 403. Enter naman tayo ng QEW, Queen Elizabeth. Let's see kung traffic na traffic dito. Ayan ang sinasabi ko, medyo mabagal na yung takbo dyan. So abutin tayo sigurado ng mga another 45 minutes bago tayo makarating dun sa aking another city, sa Stony Creek. Kasi ito
bumper to bumper na. So patayin ko muna yung video ko. Pag nando na ulit tayo doon, pagbaba natin ng tulay, bago tayo makita ng tulay, i-ready ko dito. Okay. So ito nga, nakarating tayo dito sa pangalawang bridge na sinasabi ko. Ito yung Burlington Hamilton Bridge. Medyo may kahabaan itong tulay na to, at lagi din traffic dito. So pakita ko sa inyo, maganda ito pag-araw at saka pagka-clear yung panahon. So dahil nga may snow ngayon, hindi nyo masyadong makikita yung surrounding area. After half an hour, nakarating na rin tayo dito. At tulad nga ng sinabi ko sa inyo, medyo may ka-traffican ngayon sa araw na to. O yun, yung tulay oh. Mahaba ito. Ito yung pinakapuno ng tulay, pinaka-base. Masama ang panahon. Dun sa Mississauga, medyo flourish ang dating. Kita mo yung snow. Dito sa Hamilton, tubig na. Parang ulan na lang. So ang tawag dito yung wet snow. Kaya medyo madulas ang dating niya sa pagbagsak niyan. Buti na lang nag-aasin dito yung mga truck pagkagantong nag-i-snow. Pero parang tunaw na yung nilagay nilang asin kanina tanghali. Ito yung tulay na kapraso lang yung pinaka-araw niya. Siguro nga dahil mahaba yung tulay, can't afford yung government na lagyan ng maraming mahabang arko. So yung kapraso lang na yun, pinaka-median. Sa bandang kaliwa natin, yan ang tinatawag na Ontario Lake. Yung Ontario Lake hanggang ano yan, hanggang US. Sa kabilang yun US na. Pero hindi nyo makikita dahil medyo malabo. Ayan o. Malapit na tayong matapos sa tulay. Halos 2 minutes yung takbo ng tulay sa haba. Para ba yung sa Philippines, yung San Juanico Bridge, sa haba halos hindi ko alam kung gaano kahaba yung San Juanico. Ito yata may 3 kilometers Okay, papatayin ko muna yung aking video at tutuloy natin pag malapit at tayo dun sa bahay. Tingnan natin yung surrounding area ng bahay ko. I mean yung my neighborhood. Ay nako, nakarating din tayo dito sa aming bayan. Ayan o. Kahit yung aking sasakyan paudlot-udlot, parang laging merong nakababa sa kanya. Pagka nagbe-brake ako, uga ng uga. Dahil sa walang kuryente yata yung sparks plug. Parang may gumagaral dyan Hindi ko alam.
Dadala ko lang sa mekaniko nung isang linggo, balik na naman. Parang sinani ko yung ating. So ito, pasok na tayo sa ating subdivision daw, oh. Yan, ginagawa pa yung mga bahay dito. Madulas. So ganyan ang para townhouse itong mga naririto eh. Pakita ko naman sa inyo mamaya yung mga single house sa banda roon. Talagang yung sasakyan ko ay kailangan na pumunta ng mekaniko. Kanyod. Ano ba yan? So dito naman tayo sa mga single houses. Ikot tayo dito. May marami din palang snow dito ngayon, no? Siguro mga 3 cm. Mukhang mag-shovel tayo dun sa bahayan. So ito yung mga bahayan dito, mga single houses. Ayun, meron nagsushovel. Malinis ng kalsada kaya lang medyo madulas. Umikot lang tayo para ipakita ko sa inyo yung mga malaki-laking bahay dito. Kasi yung bahay ko doon medyo townhouse lang yun, medyo maliit. 1600 square feet ba yun? Yeah, square feet. Ito mga bahay dito mga 1800 square feet. Mukhang mag-shovel na tayo, ah. Kasi pag hindi tayo nag-shovel eh madudulas, gagalit yung mga kapitbahay natin pag hindi tayo naglinis ng bakuran. Yun nga, nag-shovel yung aking kasama sa bahay, hindi pa tinapos. Oh, buhay. Nandito na tayo. So, shovel naman tayo. Ayan, para kita tayo. Ayan. Oh, madulas. So mga guys, mag-shovel tayo ngayon. Ito yung ating shovel ngayon. Ayan. Medyo parang mabigat.
bigat ang ano. Yan. Yun. Medyo mahihirapan tayo ngayon. So, pakita ko sa inyo yung mamaya. So yun, hanggang ngayon hindi pa tayo natatapos. Nakaunti pa lang. Pagod na agad kasi galing ako sa trabaho eh. Ayan, nakatraso pa yung nagagawa ko. So mga guys, mag-susubil naman tayo ng ating garage kasi nagkaroon ng isno dito, emergency. So yan, papakita ko sa inyo, yan. Ito yung puti. So papakita ko sa inyo paano mag-shovel dito. Yan. Oh, paano ba yun? Yun. Ngayon lang, sa susunod na isno naman, pagka medyo makapal, mag-re-release ulit tayo.